Mahigit 78,000 batang nasa 5 taong gulang pababa sa Central Visayas ang nakakaranas ng iba't ibang uri ng malnutrisyon. Batay sa pinakahuling datos ng National Nutrition Council o NNC Region 7, sa kabila ng mga programang pangkalusugan ng pamahalaan, nananatili pa ring malaking hamon ang pagtugon sa problema. Alamin ang detalye mula kay Jim Ray Biosa. Nagbabala ang National Nutrition Council Region 7 sa patuloy na suliranin ng malnutrisyon sa riyon matapos ihiyag na mahigit 78 batang edad 5 pababa ang kasalukuyang nakararanas ng iba't ibang uri ng undernutrition at overnutrition. Batay sa pinakahuling ulat ng 2025 Operation Timbang Plus, nanatiling seryosong hamon sa kalusugan ng mga bata ang malnutrisyon sa Central Visayas. Now, this data would help us know who are the priority. Okay, so for the Operation Timbang, which we covered only 0 to 59 months. No? Looking into the data, we would like to encourage everyone that we will not stop. Hindi tayo mag-stop dito, no? Looking into, mababa naman, but in terms of magnitude, marami pa rin, no? So marami pa rin. And looking into the latest data of the 2025 DOSFNRI, mataas, no, in terms of stunting. So nag-focus tayo sa stunting because we need to know that stunting is very important, particularly on the crucial, no, growth and development of the baby in the first 1,000 days. Nagpapakita ng nakakabahalang sitwasyon ang nakalap na datos ng NNC ukol sa kalusugan ng mga bata sa Central Visayas, kung saan iba't ibang mukha ng malnutrisyon ang naitala. There is still malnutrition in Central Visayas. Mayroon pa rin siya. Okay. Now, the count of stunting and severely stunted here in Central Visayas around 20,000. So mataas, no? So mataas pa rin siya kahit ang kanyang prevalence is at 7.41. Now, in terms of our wasting, no, kay Cebu got 1.13. So almost the same with the data at the DOSFNRI na mababa siya. That is less than 5. But still, there are 3,000 of them, no? Severe and moderately acute malnutrition. Ayon sa NNC, mahigit 40,000 bata ang bansot o stunted dahil sa matagalang kakulangan sa sapat na nutrisyon. Halos 19,000 naman ang kulang sa timbang, habang mahigit 7,000 ang nakararanas ng wasting o pagiging sobrang payat para sa kanilang tangkad. Samantala, mahigit 12,000 bata ang naitalang overweight o obese na nagpapakita rin ng problema sa hindi balansing nutrisyon. Binigyang diin ni Dr. Nino Archie Labordo, Regional Nutrition Program Coordinator ng NNC Region 7, na nangangailangan ng agaran at tuloy-tuloy na pagtugon ang sitwasyon upang mapababa ang bilang ng mga batang apektado. Bilang tugon, patuloy na ipinatutupad ng pambansa at lokal na pamahalaan ang iba't ibang nutrition programs, kabilang ang milk feeding program, walang gutom program, food assistance para sa mga benepisyaryo ng 4Ps at pagtatatag ng mga gulayan sa mga komunidad at paaralan. Mayroon ding mga pangmatagalang programa gaya ng farmer field schools at mga livelihood training upang matulungan ang mga pamilya na magkaroon ng sapat na kabuhayan at masustansyang pagkain. Ayon sa NNC, mahalaga ang patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan, mga lokal na komunidad at mga pamilya upang mabawasan ang kaso ng malnutrisyon at mapabuti ang kalusugan ng mga bata sa Central Visayas. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Ray Biosa, SMNI News.